Inyo ang Panginoon ang walong pagpapala. Pero sa kami yung ating binanggit ngayon sa ayon ko sa Marcos, kay San Lucas, kay San Marcos kasi yung walong pagpapala. Itong kay San Lucas ay apat na mapapala at apat na aba. So bahagi yun, narinig na natin yung salitang mapapalad ang mga luka. Pag sinabi mo sa isang mahirap, mapalad ka, at pinagalitan ka, paano maging mapalad, ako'y walang-wala. Hindi sila yung kasama ko. Hindi pa nila naunawaan yung salitang mapalad ang luka. Bahagi rin mo kapag sinabi mo sa mayaman, sa apat ninyo, yung ating Ebanghelyo ay Diyosong yung ginamit sa apat ninyo. Yung mga lumang translation ay ang nakalagay ay sawing palad kayo. Sa English, ang nakalagay ay woe to you. Kapag tinanslate mo sa Tagalog yun, ay mga sinumpa. Kaya medyo mabigat. Bahagi kapag sinabi mo siguro sa mga mayayaman yun, sa apaling ng mayayaman, baka sa apaling kayo ng pera. Bahagi yun na malalim ang kahulugan na pinahayag ng sa may kapagtungkol sa tinatawag nitong walong pagpapala o apat na pagpapala at apat na aba. Bahagi ito ng pagkilos na hindi natin maunawaan doon sa pinahayag ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias. Na napakinggan natin, anong sabi yun? Parusahan kayong mga tumalkod sa akin. Bahagi yun. So, ibig sabihin, hindi natin mayalis na ang binibigyan ng pagpapahalaga dito sa pagpapala at sa sabing pala ay alin. Yung higit sila, babalikan natin yung unang pagpapala. Mapapala ang mga mukha na pinaghaharian ng Diyos. Bakit pinagpala ang mga lupa? Kasi ang Diyos ang nagkahari. Kapag nawala ang Diyos, mawawala ang pagpapala. Kaya yung siya na hindi natin makita. Kung minsan kalimitan natin narinig sa ibang sekta, kayong mga Katoliko, kayo ay mga sumasamba sa Diyos. Kasi may mga ributo tayo. Akala nila, dahil may ributo tayo, sinasamba natin yung ributo na. Kasi nga, ang kanilang kaunawaan ay halin. Na dahil gumawa daw tayo ng ributo, the very fact na gumawa tayo ng ributo, sasambahin na natin. Hindi nila alam na sa ibang sa banal na kasulatan, nagpagawa rin ang Diyos ng ributo. Saan? Sa aklat ng Leviticus. Anong sinabi mo? Maglagay ka ng dalawang anghel. Nagtanso, umukit ka. Very clear yun. Kaya po, saan nilalagay, saan nakalagay yun? Doon sa Ark of the Covenant. Sa banal na tipan. So mayroong dalawang anghel doon. Kaya palagahan natin. Tututusin naman, yung mga iba na dagang mga Katoliko na sinasamba yung santo. Bakit? Talagang mahal nila yung kanilang santo pero hindi nagsisimba. So bahagi mo yun. That is adultery. Bakit? Kung nasa ulos ng Diyos, magsimba ka pag-aral ng linggo, pagkatapos, bagamat
mahal na mahal mo yung santo mo, yun naman pinangalagaan mo, hindi mo siya nakikita saan, dito sa banal na Eucharistia, which is alin, in the very presence of Christ. Bahagi yun na yung pinagkakalawag sa atin. Anyway, bumalik ko tayo doon sa pagpapala at sabak. Hindi lamang ho yung pagsamba sa Diyos-Diyosa, pinahayag doon sa mga santo. Kaya maliwanag rin sa unang pagbagsak lang ng mga Jeremias natin na tinatalikuran ang gawa ng Diyos, gawa ng alin, ng kapwa. May mga tao mas sinasamba pa yung kanyang kapwa. Kahapon doon, nabanggit din ni Bishop. Ni Bishop Marcelino, ang ating bispo na kasi nandun kami sa Longos for the dedication of the church. Kana rin ang ating simbahan ay mag-dedicated. Hindi pa kasi ito dedicated. May mga requirement na kinakailangan gusto. Kaya nga may mga ilang mga bagay na hindi natin ginagawa for the dedication, pero medyo malaki pa yung ating gagawin na para makatulong sa requirement. Katulong sa dedication, umabot kami ng 3 oras. 3 oras yung dedication. So, medyo mahaba yung sermon ni Bishop. 28 minutes. Pero ano yung sabi niya? Na nung Biyernes daw, nung nagsasakit sa Kanlubang, abay bago bumalik mo sa kanyang singsing, ay lumuhod pa, ay daang lumuhod sa kanya, mabuti pa rin yung mismo na inuuran. Pero si Jesus hindi niluluhuran. Bahagi ko. Alam niyo, kasi kapag papasok kayo dito sa simbahan, dapat bago kayo pumunta doon sa inyong upuan, mag-genuflect kayo. Ano yung genuflect? Yung right na paa, yung knee, yung magtutuhod, mag-genuflect bago pumunta sa upuan. Eh, di ba hindi? Kaya sabi niya, mas maiging pa rin ang mismo niluluhuran. Si Jesus, nakakalimutan. Hindi natin gawin sa magkatalan. Kung hindi mo, may makikita kayo papasok ng simbahan, nakasombrero. So, mahal niyo yun. At kung minsan may mga tao, lalo-lalo na may panahon na ito, nagsimula na national na panghahapan niya. May mga taong magpapakamatay sa kapwa-tao. Kaya niya ipagkamatay, pero hindi siya magpapakamatay sa usapin ng abortion, sa usapin ng divorce, at sa usapin ng same-sex marriage, na mayroong pamantayan ng simbahan na dapat na ipagtanggol. Mas may ipagtatanggol na pa yung tao nito kaysa sa pamantayan ng simbahan tungkol sa mga usapin na tumutukoy sa mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. So bahagi nyo, that is also pagsamba sa Diyos-Diyos. Ano ba? Ay tao, kapangyarihan, kayamanan. Kaya nga, bahagi o na ipinamanin ni Jesus na mapalad ang malupa. Bakit mapalad? Kasi sino ang paniniwalaan yung mas nagsasabi ng totoo? Yung mahirap, ang sabihin niya, hindi ako pababayaan ng Diyos. O yung mayaman, ang sasabihin niya, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Siguro kapag sinabi, mas paniniwalaan ng mahirap kasi walang-wala. Walang kapangyarihan, walang mayamanan.
Pero maliwanag na hindi siya pinababayaan. Yung mayaman, alam niya, kahit na sabihin niya pa pinababayaan ako na Diyos, may pera naman ako din. So, bahagi yun. Mas matindi kapag ang salita ay mahirap at sasabihin niya, hindi ako pinababayaan. Kahit na wala akong pera. Kaya yung binibigyan ng pagpapalala, dapat palagi natin kasama ang Diyos. May pera ka man o wala. Hindi yung kasama ka natin ng Diyos, pero lahat, kasi lahat naman ng Pilipino, sabihin, hindi ko nakakalimutan ng Diyos eh. Pero saan? Lahat. Bakit? Isang po na tama, hindi nagsisimba pag-araw ng linggo. Kapag tinanong mo kung ba't hindi nagsisimba pag-araw ng linggo, ang daming dahilan. Hindi mo mabibilang ang dahilan. Hindi ibig sabihin, hindi mo talaga binibigyan ng pagpapahalaga ang Diyos. Kasi yun ang Diyos. Kaya nga bahagi yun, magsimba ka pag-araw ng linggo at pesta ng Panginoon. Sakto lang yun, na bahagi yun ng isang pagpulo sa Diyos. Ano ba, makita natin na pinaalala sa atin ng pagpapalala. Kaya yung sinasabi natin, mapalad ang mga luka dahil pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, inuuna ang Diyos. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. At kinakailangan, ito yung dapat na binibigyan ng pagpapalala. Kahit na kasi sa gitna ng kawalan, hindi pwedeng mawala ang Diyos. Versus, sa gitna ng kaginawaan at karamihan, baka matabunan ang Diyos. Hindi natin sinasabi na gano'n lang nangyari. Pero mas malaking chance na baka matabunan ang Diyos. Bahagi yung na kinakailangan natin ng pag-ingatan. Kaya yun ang hamon na inialala natin sa mga may kapalo. Bahagi yun. Kasi yung paanyaya na pinahayag ni San Pablo sa mga taga-Corinto ay ang binibigyan ng pagpapahalaga din ang muling pagkabuhay. Pinagsabi na ipinahayag ni San Pablo sa mga taga-Corinto sa dalawang pagbasa na dahil may muling pagkabuhay at yun ang bigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Sapagkat kung tutusin, hindi natin madadala ang anumang kapangyarihan, kayamanan, koneksyon sa daigdig na ito sa kanilang buhay. Ngunit na din, yung makita natin yung higit ng pagpapahalaga at makilala kung paano natin ginamit ang mga bagay na ito dahil